Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang tinatawag na Angels of Death ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Ang Angels of Death umano ang ginagamit ni Quiboloy na panakot sa mga batang inaabuso niya. Sa kwento ng mga biktima ng religious group leader, hindi umano sila makapagsumbong dahil natatakot sila na baka habulin sila at ang kanilang pamilya ng sinasabing Angels of Death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just can imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Pero ayon sa kampo ni Quiboloy, manufactured at planted ang mga aligasyong ito laban sa religious group leader. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang aligasyon na inalok umano ni dismissed Mayor Alice Go ng 1 bilyong piso ang isang Filipino-Chinese trader para tulungan ang dating alkalde. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, sinusuri na nila ang naging pahayag ni dating Senador Panfilo Lacson na lumapit si Go sa kanyang kaibigan bago ito umalis ng bansa. Aminado si Remulla na may mas malalim pa na aspeto ang kaso ni Go at posibleng may malaking pera na sangkot para protektahan ang dating alkalde. Hataw Balita ngayon. May mga pasaring umanong natanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para tulungan si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go sa mga kasong kinakaharap nito. Ayon kay PAOC Director Undersecretary Gilbert Cruz, mismong siya ay nilapitan ng kanyang mga kaibigan kaugnay ng issue. Tumanggi na ang idetalye ng PAOC chief kung ito ay isang opisyal ng pamahalaan o pribadong individual. May mga pasaring, of course. With all honesty, may mga pasaring. Ang nakakalungkot nga, yung iba, kaibigan mo pa. But kilala naman nila kasi ko. Kaya siguro, pasaring lang, hindi nila kayang idiretso. Kunyari, itatanong nila, kamusta yung kaso ni Alice Go, pwede pa bang tulungan niya? Mga ganun, pero walang pinag-uusapang pera. Hataw Balita ngayon. Tinatawang muli ng contempt si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ng Quadcom matapos itong hindi dumalo sa ikalimang pagdinig ng komite at hindi isumite ang mga pinasabpi ng dokumento kaugnay ng korporasyon nito. Bahagi si Roque ng iniimbestigahan ng Quadcom na umano'y operasyon ng illegal pogo na Lucky South 99 na ni-raid sa Porac, Pampanga. August 22 nang unang ma-cite in contempt si Roque at isang araw na na-detain sa house premises dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa dahilan ng hindi pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng Quadcom noong August 16. Nagdesisyon naman si Atty. Roque na hindi nadadalo sa Quadcom hearings hanggat hindi na iaakyat sa Korte Suprema ang mga isyung ito para sa judicial determination. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa. Hataw Balita ngayon. Isinuwalat ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm at ngayon Bureau of Corrections Executive Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya sa telepono noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Padilla, binati umano siya ng dating Pangulo
matapos ang pagkakapaslang sa loob ng kulungan ng 3 Chinese drug lords noong 2016. Ginawa niyang pahayag sa pagdinig ng House Quadruple Committee kahapon, September 12. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Hataw Balita ngayon. Unanimous ang naging desisyon kahapon, September 12, ng House Committee on Appropriations na alisin ang mahigit sa kalahati o halos 1.3 billion pesos sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Ito ang rekomendasyon ng House Committee matapos hindi siputin ni Vice President Sara Duterte ang budget deliberation ng kanyang tanggapan. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Pero nilinaw ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na hindi pa ito final dahil dadaan pa ito sa plenaryo ng Kamara, sa deliberasyon ng Senado, sa Bicameral Conference Committee at maging sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita ngayon. Tinawag na fake news ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balitang nagbitiw na sa pwesto si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Personal na tinawagan ng Pangulo si Secretary Teodoro at kinumpirma nito na hindi siya nag-resign. Ayon sa Pangulo, ang mga gumagawa ng ganitong usapin ay mga desperado at hindi nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Talaga, may lumabas na balitang gano'n. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yeah. Hataw Balita ngayon. Naka-high alert na ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Western Visayas sa posibleng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahanda na ang ahensya para sa mga posibleng senaryo kapag nangyari ang sakuna. Mayroon ng 147 million pesos na halaga ng food at non-food items ang nakaproposisyon para sa mga maapektuhang sakaling pumutok ang bulkan. May relief goods na ring nakahanda sa La Castellana sa Negros Occidental na isa sa mga lugar na pinaka-naaapektuhan ng huling pagsabog ng bulkan noong Hulyo. Samantala, tiniyak din ng DSWD Field Office 7 sa Central Visayas na may sapat din silang supply ng relief goods para naman sa mga apektadong LGU sa Negros Oriental. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Health o DOH na umabot na sa 208,965 ang mga kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang September 6 ngayong taon. 68% itong mas mataas kumpara sa dengue cases ng kaparehong panahon noong 2023. Gayunman, sa ulat ng Department of Health, bumaba naman ang fatality rate ngayong taon sa bilang na 546. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, ang pagbaba ng bilang ng namamatay sa dengue ay dahil sa mahusay na pagtugon ng mga pasyente sa sakit at sa mas maayos na pamamahala sa mga ospital. Hataw Balita ngayon. Aprobado na ng Metro Manila Council ang resolusyon na nag-uutos sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magsagawa ng kampanya laban sa leptospirosis. Kaugnay nito, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na sa ilalim ng MMDA Regulation No. 24-003 ay pagbabawalan na ang mga bata at matanda na maligo at maglaro sa baha.
Dagdag pa ni Artes, maaaring gumawa ang mga LGU ng sariling ordinansa at parusa para sa mga lumalabag dito. Pagtitiyak pa ng opisyal, buo ang suporta ng mga alkalde ng Metro Manila sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa leptospirosis. Hataw Balita ngayon. Ngayong araw po, ipinagdiriwang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang 67th birthday. Kaugnay nito, ibinahagi nila Sandro, Simon at Bini Marcos ang kanilang paghanga at respeto sa kanilang ama, gayon din ang mga natutunan at di malilimutang karanasan kasama ito. Ayon sa magkakapatid, isang amazing parent si PBBM na sa kabila ng pagiging busy sa trabaho ay palagi itong humahanap ng oras para sa kanyang pamilya. One important lesson that he taught me, I think it's that when you're faced with a problem and you become or you get panicky and go in panic mode, he always says to go away and think first, because whatever your first decision will be, will always probably not be the best one. We really appreciate that despite all of that, he's still able to make time for me, make time for my brothers, and of course, make time to take my mom out on date nights and keep her happy. Well, I think my biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. As a president, I'm really happy to have him for our country. Economically, politically, I don't think I could choose anybody else aside from my father. Hindi pa man nagsisimula ang nakatakdang arraignment sa mga kaso laban kay religious leader Apollo Kibuloy, ay naharap na naman siya sa panibagong akusasyon. Ito'y matapos lumapit sa Davao City Police ang ilang kababaihan na dati umanong miyembro ng tinatawag na pastorals upang isumbong ang di umano'y pang-aabuso sa kanila ni Kibuloy nung sila ay minor de edad pa lamang. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bagong aligasyon ng sexual abuse laban kay religious leader Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon kay Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan, personal niyang nakausap ang mga biktima na umano'y miyembro ng piling grupo na tinatawag na pastorals. Ito umano'y ang nasa inner circle ni Kibuloy. At the age of 13, they were started to be raped. Kung umalis sila ng at the age of 18, so i-compute natin. Kasi doon naman they are members of the pastoral. Dalawa pala ang pastoral, isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only. Kwento umano ng mga biktima, nasa edad 13 anyo sila nang maging bahagi ng pastorals. There's a foundation offering them for a free education. So even their mothers, they brought their children doon sa foundation. The others binigyan naman ng free education, but those who were spotted that fits the standard of Kibuloy, kinuha na niya sa KOGC compound and prepared them to be pastoral, members of the pastoral. Ilang taon na umano ang nakalilipas mula nang umalis sila sa grupo ni Kibuloy, ngunit ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong. Nasa loob pa rin umano ng KOJC ang kanilang mga kaanak at natatakot sila sa maaaring gawin ng tinatawag na Angels of Death ni Kibuloy. If there's a violation, halimbawa sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Ayon sa Davao City Police, masinsin nilang susuriin ang salaysay ng umano'y mga biktima, pati na ang ilan pang mga record at ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. Iniimbestigahan din nila kung may kinalaman sa mga nagpakilalang pastorals at mga inner circle umano ng leader ang mga silid na sinasabing nakapalibot sa kwartong ginagamit umano ni Kibuloy na nakita ng mga pulis. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torreon, wala pa silang malinaw na impormasyon tungkol sa sinasabing pastorals na lumutang umano sa pulisya. Umapila rin siya sa mga kinauukulan na iwasan ng mga espekulasyon at mag-ingat sa mga impormasyong inihahayag sa publiko
tungkol sa kaso ni Kibuloy. Sina Kibuloy at 4 iba pa ay nahaharap sa kasong child at sexual abuse at human trafficking. Nakatakda na silang basahan ng sakdal sa korte sa Pasig at sa Quezon City sa Biyernes. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Surpresang ininspeksyon ng Kugman Police Station ang umano'y isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa loob ng isang subdivision sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad na merong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City, isang surprise inspection ang agad na isinagawa ng Kugman Police Station sa naturang lugar. Sa pagpunta ng mga pulis, wala nang nakatira ngunit makikita pa roon ang mga ginagamit sa POGO gaya ng computer desks, mga upuan at iba pa. Ayon sa caretaker nito, 2023 pa umano nagsara ang nasabing POGO sa lugar. Patuloy na magmumonitor ang pulis sa posibleng POGO sa lugar na nagsasagawa ng illegal gambling. Marisol Montaño, humahataw sa Balita Ngayon. Naiuwi na sa Pilipinas kahapon ang itinuturong mastermind ng 111 child sexual trafficking at online sexual exploitation. Patong-patong na kaso naman ang haharapin ng nasabing suspect. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robusa. Hataw Balita Ngayon. Kahapon September 12, naiuwi na sa bansa si Mejia matapos ang personal na pakikipag-ugnayan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Marbil sa UAE Ministry of Interior. Iniharap sa media ang big-time Filipino child sex trafficker sa isinagawang press conference kahapon sa Ninoy Aquino International Airport. Umabot sa 111 kababaihan na edad siyam, 10, 11 at 13 taong gulang ang nabiktima ni Mejia. Karamihan sa mga ito ay mula sa Metro Manila, Baguio City, Bacoor, Cavite, Nueva Vizcaya, Leyte, Bulacan at Quezon Province. Sinampahan na ng statutory rape, 7 counts ng paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking of Persons Act of 2003 at RA 10364 o Expanded Anti-Trafficking of Persons Act. Kabilang din sa isinampang kaso ang 7 counts ng RA 11930 o Anti-Online Sexual Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials laban sa Filipino pedophile. Samantala, aabot sa 30 kabataan mula June 2023 hanggang February nitong taon ang naisalba ng pamahalaan mula sa mga sindikato. Nadakip si Mejia sa Dubai, UAE, kasunod ng inilabas na red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol at kasalukuyang nasa kustodiya na ng PNP sa Camp Crame. Bradley Robusa, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Hindi umano naging maganda ang performance ni presidential candidate Donald Trump sa nakalipas na debate kay Vice President Kamala Harris, ayon sa ilang Republican official, donors at advisors. Gayunman, pinuri naman ni Trump ang kanyang sarili sa nangyaring aktibidad. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni Republican Senator Lindsey Graham na kilalang taga-suporta ni Trump na hindi naging maganda ang pagsasagawa nito sa debate. Aniya na sayang ang pagkakataon upang maipagmalaki ng dating presidente ang kanyang mga nagawa. Naging defensive si Trump sa mga pukol ni Harris ukol sa kanyang pagiging angkop sa opisina ng presidente at sa mga kaso nito. Ayon kay Chris Christie, nakita sa debate na handa si Harris ngunit hindi si Trump. Tumanggi namang magkomento ang kampo ni Trump ukol sa nakalipas na debate. Hinamon ulit ng kampo ni Harris si Trump sa pangalawang debate sa buwan ng Oktubre. 2 sa 6 na donor ang nagsabing hindi sila sigurado kung dapat makipagdebate ulit si Trump. Christy Rosacia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita
ngayon. Nagpakawala ng mga ilang short-range ballistic missiles ang bansang North Korea sa silangang baybayin nitong Huwebes. Ito ang mahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng South Korea na nagpakawala ng ilang short-range ballistic missiles ang North Korea kahapon, September 12. Ayon sa South Korean military, ito ang unang pagkakataon sa mahigit ng 2 buwan mula nang huling mag-launch ng nasabing missile. Bandang 7:10 ng umaga, inilunsad ang mga missiles mula sa Pyongyang na naglakbay ng mahigit 360 kilometers bago lumubog sa dagat. Samantala, hindi naman sigurado ang Joint Chiefs of Staff sa eksaktong bilang ng mga pinakawalang missile. Ayon sa pahayag ng Joint Chiefs of Staff na mahigpit nilang kinukundina ang paglulunsad ng mga missile at itinuturing itong isang malinaw na provokasyon sa matinding banta sa kapayapaan at stability ng Korean Peninsula. Noong July 1, huling nagpakawala ng missile ang North Korea. Kasabay ang pahayag na matagumpay nilang nasubukan ng isang bagong tactical ballistic missile na may kakayahang magdala ng 4,500 kilograms na super large warhead. Inihayag naman ni North Korean leader Kim Jong-un na gagawa sila ng mas marami pang nuclear weapons na maaaring gamitin kahit anumang oras. Pinangasiwaan din ng naturang leader ang pagsusuri sa isang 240mm upgraded rocket launcher system at napatunayan na ito ay mahusay sa mobility at strike concentration. Kasama ring sinuri ang mga bagong suicide drone at nanawagan para sa kanilang unmanned vehicle para sa pagdevelop ng artificial intelligence nito. Sinabi ng Japan Defense Ministry na hindi bababa sa 2 ballistic missile mula North Korea ang lumipad ng mahigit 350 kilometers na may altitude na humigit kumulang 100 kilometers. Noong nakaraang linggo, bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Seoul, South Korea upang pagtibayin ang ugnayan sa South Korea bago ang kanyang nalalapit na pagbibitiw. Mariing kinundina ng Tokyo ang paglulunsad ng mga nasabing missile at naghahain ng protesta laban sa North Korea. Pahayag ni Kishida na sinisikap nila ang patuloy na pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos at South Korea bilang paghahanda sa posibleng paglunsad ng missile sa hinaharap. Hinihinalang nagland ang pinaghihinalaang missile sa labas ng exclusive economic zone ng Japan at wala namang naiulat na pinsala. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabanta ang paparating Hurricane Francine sa dako ng Louisiana sa Estados Unidos na may dalang pag-ulan, malakas na hangin at nakamamatay na storm surges. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Abby, kamusta naman ang lagay nitong si Francine? Ina, naging mas malakas na hurricane si Francine bandang gabi noong Martes habang ito ay papalapit sa Louisiana coast at maaaring magdala ng malakas na hangin at nakamamatay na storm surge. Inaasahan ng mga AccuWeather meteorologists na si Francine ay lalakas sa isang Category 2 hurricane na may maximum sustained winds na 96 hanggang 110 miles per hour sa pagtama nito sa Louisiana coast. Kung tatama si Francine ng high tide, maaaring umabot ng 5 hanggang 10 talampakan ang storm surge sa mga lugar sa southern Louisiana. Maaari namang umabot ng 6 na talampakan ang storm surges sa mga dalampasigan sa kahabaan ng Lakes Pontchartrain at Maripo na posibleng may kasamang banta ng flash flooding sa lugar. Magdadala rin si Francine na malakas sa pag-ulan at pagbugso ng hangin sa Louisiana at mga bahagi ng Mississippi kung saan mararamdaman ang epekto ng bumagsak na ulan sa southeast at aabot hanggang sa Tennessee at Lower Ohio Valley. Balik sa iyo, Nina. O Abby, ano ba ang maaaring ihanda naman ng mga residente sa hurricane, sa paparating na hurricane? Nina, ilan sa maaaring ihanda ng mga residente sa paparating na hurricane ay ang pagdetermine ng shelter options at pagkonsidera sa mga alaga nilang hayop, pagtakip sa mga bintana nila sa bahay at pag-secure sa mga pintuan at loose items sa labas ng kanilang tahanan, paghahanda ng mga go bags na pinaglalagyan ng medication at supplies, pag-charge ng mga telepono at paghanda ng non-perishable food at tubig. Nina?
Salamat, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, kung saan tumama noon ang Hurricane Ike sa Galveston Island at umabot ng 15 hanggang 20 talampakan ang storm surge. Hataw Balita ngayon! Nagbabala ang gobyerno ng Thailand sa posibleng pagkakaroon ng flash flood sa 48 probinsya nito bunsod ng matinding pag-ulan sa northeastern part ng bansa. Samantala, kinansila na ang flight sa ilang paliparan ng mga lubos na apektadong mga probinsya. Ito ang humahataw na balita ni R.K. Liorca. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng Office of the National Water Resources sa kanilang social media na ang labis na pag-ulan sa northern Thailand ngayong araw, September 13, ay tatagal hanggang September 18 na magdudulot ng mga pagbaha sa iba't ibang parte ng bansa. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Bangkok, Lopburi, Saraburi at 5 pang karatig probinsya sa Central Thailand. Apektado rin ang 13 probinsya sa Northeast Thailand. Ilan dito ay ang Loei, Nong Khai, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima at Ubon Ratchathani. Kabilang na rin sa maapektuhan ang 6 na probinsya sa Southern Thailand, ang Chumpon, Ranong, Panga, Phuket, Krabi, Surat Thani, Trang at Satun. Ayon sa Disaster Prevention and Mitigation ng bansa, ang labis na pag-ulan at pagbaha ay nagdulot din ng landslide sa ilang lugar na kumitil ng 4 na buhay. Samantala, kinansela na simula kahapon ang lahat ng flights sa Chiang Mai at Chiang Rai airports dahil sa tumitinding pagbaha sa lugar. Sa kasalukuyan, mayroon nang naitalang 29 na tao ang nasawi dahil sa matinding pag-ulan sa mayoryang parte ng Thailand na bunsod pa rin ng Typhoon Yagi o Bagyong Enteng na sumalanta kamakailan sa Pilipinas. Patuloy na pinaalalahanan ang mga residente na maging mas alerto at umiwas na lumusong sa mga bahaing lugar upang makaiwas sa mga health risk na posibleng idulot nito. R.K. Liorca, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin po ang mga paulan sa malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon dahil dun sa trough or buntot nitong bagyong binabantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao, may mga malalakas pa rin po ng mga pag-ulan ngayong araw dahil pa rin sa southwest monsoon as enhanced by severe tropical storm with international name na Bibingka. Si Bibingka po ay huling namataan higit 1,600 kilometers silangan ng Batanes. Nasa labas pa rin po yan ang ating area of responsibility at may taglay na hangin na 95 kilometers per hour. Base po sa latest track ng Pag-asa, posibleng pumasok ng ating area of responsibility mamayang hapon or gabi itong si Bagyong Bibingka at tatawagin natin na Bagyong Ferdy or magiging pang-anim po na bagyo for this year. Pero after a few hours, lalabas din ito ng ating PAR patungo po sa may southern islands of Japan kung saan posible pang lumakas as a typhoon. Kung mapapansin natin, malayo po ito sa ating kalupaan, subalit inuulit natin, magpapaibayo pa rin po ito ng habagat sa mga susunod na araw kahit makalabas na ito ng ating area of responsibility. Sa ngayon po, wala pa rin tayong nakataas na gale warning or banta sa matataas na mga pag-alon, subalit posible na pong umabot sa hanggang 3 metro ang taas ng mga alon natin dito sa mga baybayin po ng Palawan, Visayas and Mindanao dahil dun sa pag-ihip po ng southwest monsoon na inasahang lalakas pa po sa mga susunod na araw. Asahan natin yung hanggang 3.7 meters sa silangang baybayin po ng Visayas and Mindanao habang dito po sa mga inlands kung saan nagkakaroon po ng mga pagtawid po ng ating mga katubigan dito, possible po yung hanggang 2.8 meters na taas ng mga alon. Habang sa natitirang baybayin po dito sa may Luzon, asahan yung katamtaman hanggang mahina hanggang katamtaman taas ng mga pag-alon hanggang 2.5 meters. Sunrise pa rin natin is 5:45 in the morning at ang sunset 5:59 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison S. Tareha. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Emosyonal na umapila si Royina Garma sa Kamara nang naalisin na ang contempt order na inilagay ng Quad Committee laban sa kanya.
Na-cite in contempt si Garma na dating opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao at naging General Manager din ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte matapos umano itong magsinungaling tungkol sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Niugnay si Garma sa pagpatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Prison noong 2016. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. Hataw Balita ngayon. Tutulong na ang Philippine Drug Enforcement Agency sa isinasagawang pag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa mga vape shop upang masiguro na walang establishmento na makapagbebenta ng liquid marijuana na maaaring ilagay sa electronic cigarette o vape. Samantala, nasa mahigit 700 million pesos na halaga naman ng iba't ibang uri ng iligal na droga ang sinira ng PIDEA kahapon. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon. Magkatulong na ang Department of Trade and Industry o DTI at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga vape shop. Layunin nito na mapigilan ang pagkalat ng liquid marijuana na posibleng mabili sa mga vape shop at gamiting flavor sa mga electronic cigarette. We have already the memorandum of agreement with the Department of Trade and Industry. May agreement na kami doon kung mag-inspect yung DTI kasama na yung PIDEA para malaman natin yung mga binibenta doon sa mga stores na yon may laman na marijuana oil o cannabis oil ang mga binibenta nila. I-check ng PIDEA yon. Kaya mahuhuli rin natin yon. Bunsod din ito ng ilang marijuana na naharang ng PIDEA sa Manila International Container Port o MICP nitong Hulyo. Usually, dala-dala ng mga tao yon na papasok dito sa Pilipinas. Mostly kasi galing rin yon ng Thailand. Kaya alam nyo na, yung Thailand, legal yung marijuana doon. Kaya lahat ng uri ng marijuana doon, yung oil nila doon, legal na rin yun. Akala nila legal sa Pilipinas, dinadala nila rito. Kaya nahuhuli sila, diyan pala si MICP, kung nakita nyo itong tonelada na to, mostly galing yan sa Thailand. Samantala, bandang umaga nitong Huwebes, September 12, sinira na ng PIDEA ang nasa 777 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga. Batay na rin sa bisa na inilabas na kautusan ng korte. Depende po kasi yan kung kailan po nagkaroon ng judgment ang court. Yung order po ng distraction, kadalasan po yan, ino-order after ng conclusion ng case. Or kung meron ng motion ang prosecution na i-ano na po siya subject na for distraction after conviction. Kabilang sa mga sinira ang nasa mahigit 66 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu, mahigit 1,300 kilograms ng marijuana, 14,000 grams ng ecstasy, 428 grams ng cocaine, nasa 206 milliliters ng liquid meth, at 172 ml liquid marijuana at iba pang uri ng ilegal na droga. Isinagawa ang pagsira sa pamamagitan ng thermal decomposition na may init na aabot sa 1,000 degrees centigrade upang masiguro na hindi na ito kakalat pa sa lipunan. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang elected barangay official ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operations ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Agusan del Sur. Samantala, mahigit 6.8 million pesos na halaga ng droga ang nasabat sa Taytay Rizal habang isang traffic enforcer naman ang arestado sa operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot sa Urdaneta City, Pangasinan. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw
Balita Ngayon. Bandang alas 9:20 ng gabi noong Miyerkules, September 11, nagmagsagawa ng drug buy-bust operation ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Agusan del Sur Provincial Police Intelligence Unit sa Barangay Del Monte, Talacogon, Agusan del Sur. Sa naturang operasyon, arestado ang isang sospek na napag-alamang barangay kagawad. Nakuha sa sospek ang isang pakete ng hinihinalang shabu na may estimated street value na 10,000 pesos. Samantala, nasa 1,010 grams naman ng suspected shabu o katumbas ng tinatayang halaga na mahigit sa 6.8 million pesos ang nasabat ng Regional Special Operation Group at Regional Intelligence Unit 4A nitong September 12 ng gabi. Ayon sa Calabarzon Police, isinagawa ang drug buy-bust operation sa Barangay Mahabang Parang, Taytay, Rizal, kung saan naaresto ang 4 na suspect. Sa Pangasinan, isang traffic enforcer naman ang naaresto ng PDEA Regional Office 1 at Ordaneta City Police sa isinagawang drug buy-bust operation sa Ordaneta City, Pangasinan. Ang naturang sospek ay isang 50 anyos na poso traffic enforcer sa Mapandan, Pangasinan, kung saan nakuha ang 6,800 pesos worth ng suspected shabu. Sa ngayon, hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong sospek na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Milanyo Aquino, humahataw sa Balita Ngayon. Nakakatakdang tumanggap ng Certificate of Condonation and Release Mortgage mula sa Department of Agrarian Reform o DAR ngayong araw ang kabuang 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Nueva Ecija. Ayon sa ahensya, magpapalaya ang mga sertipikong ito sa mga benepisyaryo mula sa pagbabayad ng mga pautang na 277 million gaya ng itinakda sa ilalim ng Republic Act No. 11953 na kilala bilang New Agrarian Emancipation Act o NAEA. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Kabuang 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Nueva Ecija ang nakatakdang tumanggap ngayong araw, September 13, ng Certificate of Condonation and Release Mortgage mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ayon kay DAR Regional Director James Arsenio Ponce, ito ang kauna-unahang pamamahagi ng mga Certificate of Condonation na isasagawa sa Central Luzon. Bibigyan ng mga ARB sa lalawigan ng 9,832 cockroom na sumasaklaw sa 10,450 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Dagdag pa ng ahensya na ang Certificate of Condonation ay ang buong pagsasakatuparan ng New Agrarian Emancipation Act o NAEA na umaakma sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa pamamagitan ng pagkonsinti sa mga pautang na natamo ng mga ARB mula sa lupaing iginawad sa kanila ng gobyerno sa ilalim ng Agrarian Reform Program kabilang ang interest at surcharge. Inaasahang makikinabang sa batas sa mahigit 600,000 Pilipinong magsasaka sa buong bansa na sumasaklaw sa mahigit 1.7 milyong hektarya ng lupa. Binigyan din ni Ponce na bukod sa cockroom, ang DAR ay mamamahagi rin ng 41 milyong halaga ng agri-credit checks sa 480 ARBs na kumakatawan sa 12 ARB organizations. Ayon pa kay Ponce, sa pangkalahatan, binibigyan din ng mga hakbangin na ito ang pangako ng pamahalaan sa pagbibigay kapangyarihan sa mga ARB sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapagaan ng mga pinansyal na pasanin para sa mga magsasaka sa buong bansa. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpadala ng diplomatic note ang Vietnam sa China na humihiling na mahigpit na kontrolin ang pagdaloy ng tubig mula sa itaas na bahagi ng Red River pababa habang tinutugunan ng bansa ang epekto ng Bagyong Yagi na kinilalang pinakamalakas na bagyo sa East Sea sa loob ng 30 taon. Nagsagawa ng agarang pagpupulong ang mga opisyal mula sa Embahada ng Vietnam sa China at Consul General sa Kunming ng nabanggit na bansa upang humiling ng suporta sa pagpapatupad ng mga hakbang para mabawasan ang panganib sa pagbaha ng Red River na kilala rin bilang Yuan River. Sa paunang tugon, kinumpirma ng China na ang 2 planta ng hydropower na nasa itaas na bahagi ay hindi magpapakawala ng tubig. Itinigil din ng mga planta ang operasyon sa Red River upang maiwasan ang pagbaha at mag-imbak ng tubig.
Binigyang diin ng Ministry of Foreign Affairs ng Vietnam sa China na patuloy silang makikipagtulungan sa mga local authorities upang magbigay ng regular at timely update tungkol sa sitwasyon ng pagbaha sa China na maaaring makaapekto sa Vietnam. Samantala, mananatili na makikipag-ugnayan ng mga otoridad ng Vietnam sa China upang patuloy sila na hikayatin sa paglimita sa pagpapakawala ng tubig sa upper part ng Red River sa China upang mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha sa mga ilog. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Brazil sa European Union na huwag munang ipatupad ang deforestation law hanggang matapos ang taon. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, ano ang dahilan at nananawagan ng Brazil na huwag munang ipatupad ang deforestation law ng EU? Sherwin, nanawagan ng Brazil na huwag munang ipatupad ang deforestation law sa kanilang bansa hanggang matapos ang taong ito dahil malaki umano ang magiging epekto nito sa Brazil exports. Ayon sa sulat ng Brazilian government sa European Commission, maapektuhan ang 1/3 ng export ng Brazil sa EU kung patuloy na ipatutupad ito. Layo ng deforestation law na mapigilan ang pagpasok ng mga produkto sa EU na sanhi ng deforestation o pagkasira ng kagubatan. Ilan sa mga produktong saklaw ng batas na ito ay soy, beef, palm oil, coffee, rubber at iba pa. Umabot sa $46.3 billion ang kinita ng Brazil noong 2023 sa pag-aangkat ng mga ganitong produkto ayon sa datos ng Ministry of Development, Industry and Foreign Trade. Balik sa iyo, Sherwin. Jenny, gaano ba kalaki ang mawawala sa export sales ng Brazil kung patuloy na ipatutupad ang deforestation law? Sherwin, tinatayang nasa $15 billion o mahigit 840 billion pesos ang mawawala sa kita ng Brazil kung ipatutupad ang deforestation law ayon sa calculation ng Brazilian government. Sherwin. Ang laki pala, no? Salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan makikita ang 17,000 hektarya ng urban forest. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa ginaganap na mass indoctrination ng MCGI. Day number 5 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 1, Talatang 6. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Habang ko lang nina na happy Sabbath anniversary kay Brad Jong Silvestre de Jesus. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, September 13, 2024. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya.
Salamat po sa Diyos at magandang umaga.